Magandang araw, ito ang buhay na may Diyos na kung saan ang bawat talata ay nagbibigay pag-asa at ang bawat mensahe ay nagpapaalala na hindi ka nag-iisa. Okay mga kapatid, ang ibabahagi ko lang sa inyong verses ngayon ay tungkol sa Proverbs 23 verse 23 at ayon nga dito sa nakasaad, "By the truth ensel it not, also wisdom and instruction and understanding." At kung sa Tagalog nga mga kapatid, ang sinasabi dito, bilhin mo ang katotohanan at huwag mong ipagbili ang karunungan, disiplina at kaunawaan. Mga kapatid, napakahalaga ng mensahe ng talatang ito. Sinasabi, bilhin mo ang katotohanan. Hindi ito literal na pagbili gamit ang pera. Ang ibig sabihin nito ay hanapin mo ang katotohanan ng buong puso mo kahit may kapalit na sakripisyo. Minsan, ang katotohanan ay may kapalit. Kailangan mong iwan ang maling gawain. Kailangan mong baguhin ang iyong pamumuhay. At minsan, kailangan mong tumanggi sa tukso ng mundo. Ngunit kapag natagpuan mo na ang katotohanan ng Diyos, malinaw ang sabi ng talata, huwag mong ipagbili. Ibig sabihin, huwag mong ipagpalit ang katotohanan sa anumang bagay. Sa mundo ngayon, maraming tao ang nakakakilala sa katotohanan. Pero ipinagpapalit nila ito sa pera, kasiyahan, bisyo, maling relasyon o sa opinyon ng ibang tao. Pero tandaan natin to, ang anumang bagay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Ngunit ang katotohanan ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Sinasabi rin ng talata ang karunungan, disiplina, at kaunawaan. Kapag ang isang tao ay namumuhay sa katotohanan, ay nagkakaroon siya ng karunungan para gumawa ng tama at nagkakaroon siya ng disiplina para labanan ang kasalanan. At nagkakaroon siya ng kaunawaan sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, napakalungkot isipin na may mga taong nagsimula sa pananampalataya, ngunit kalaunan ay bumabalik sa dating pamumuhay. Para bang ipinagbili nila ang katotohanan kapalit ng pansamantalang kasiyahan. Ngunit ang tunay na mananampalataya ay nagsasabi, Panginoon, kahit mahirap ang daan, pipiliin ko pa rin ang katotohanan. Dahil ang taong nananatili sa katotohanan ay hindi lamang nagkakaroon ng kapayapaan sa puso, kundi naglalakad siya sa landas na patungo sa tunay na buhay. Okay mga kapatid, may gusto lamang ako sabihin sa inyo. Huwag mong ipagpalit ang walang hanggang katotohanan ng Diyos sa pansamantalang kasiyahan ng mundo. Sa mundong maingay, piliin mong makinig sa Diyos. Hindi ka nag-iisa. Ito ang buhay na may Diyos. Buhay na